Hello guys! Welcome back to our channel. For today's vlog, ito naman ang aking pagagandahin. Itong aking propagation ng Graptopetalum mendozae. At dun siya galing guys sa white hanging pot na yan. At medyo makalat ngayon dito sa aking munting garden. At yan ang aking view. Ayan. So, eto nga guys, tignan nyo. Naging super leggy na siya. Ang haba na ng mga stems niya. Pero, ayan, parang nakakalbo na siya. Tapos, yung kanyang rosette, ayan, nandun na lang sa dulo ng stem. So, para sa akin, oo, trailing siya. Pero, hindi ako, guys, nagagandahan. Ayan. So, gusto ko yung clumping siya. Tapos, yung dikit-dikit siya, yung parang ganun. Yung walang mga bald spots. Ayan. Kaya, gugupitin ko itong mga, mga stems na to. Tapos, yung rosette sa dulo niyan, gugupitin ko para yun yung mga itatanim ko. Yung nga pala guys, yan yan, gugupitin kong yung mga stem na yan. Sa dulo, ayan halos pinakadulo yung gugupitin ko. Para yung dulo nun, yun yung tutubuan, tas magiging clumping siya. So, parang hitik na hitik siya, mare-reset siya guys, ayan. Ayan, lahat yan, tanggal lahat yan. Matitira lang dito konti. So, ayan. Alam nyo guys, ito nga palang Graptopetalum mendozae is napakadali lang nitong alagaan. As in, pwede ito sa rain or shine. Hindi siya maselan. Mas magiging maselan ito kapag nilagay nyo siya sa bright shaded area. Magiging super leggy at saka hindi magiging compact yung mga rosettes niya. So kung gusto nyo ng mendozae na maganda, clumping, compact, ayan, ilagay nyo siya sa arawan guys. Sa watering schedule naman guys, ayun, hindi siya maselan. Okay siya na madiligan lagi kasi water loving siya. Kaya naman marerecommend ko ito sa mga nag-uumpisa pa lang mag-collect ng succulents. Ayan, mabait ito si mendozae sa lowland. Madaling alagaan guys at saka very fulfilling kasi mabilis siyang dumami. So ito medyo mahirap lang tong tanggalin guys, tong sanga na to. Kasi, ayan parang may ugat na siyang nakatanim. Pero kahit ganun, bubunutin ko pa rin yan. Tatanggalin ko pa rin yan. Talagang lilinisin ko to guys. As in, mapupudpod yung mga branches niya. Tapos, mula doon sa mga napudpod na branches, doon mag-i-sprout yung bago. Ayan. Yan ang, hindi naman ako nanghihinayang guys. Kasi, ipapropagate ko din yung iba dito. Tsaka, gaganda siya. Ayan. So, maganda din yung tinitrim natin yung mga succulents natin or kahit hindi succulents yung ibang mga houseplants natin, ibang tanim natin para gumanda. Ayan. So, ayan trailing siya. Ano na kasi to sa hanging pot guys, halos sumasayad na siya sa tiles kasi nasa lapag lang siya. So, nilipat ko siya dyan. Kaso nakita ko na parang hindi ko pa rin bet. So, napag-desisyonan ko na gupitin siya lahat. Ayan, gupitin ko nga lahat itong mga, leggy na branches niya. Ayan. Mabilis lang din siyang i-propagate guys, para sa akin ha. Mabilis siya mag-roots yung mga propagation nito. Talagang pinupudpud ko siya, yung konting-konting stem na lang yung tinitira ko. Tapos, ipapatong ko lang siya dun sa medium ko, dun sa soil. Tapos, yun na. Bali, yung potting mix nito, guys, is lang sa akin, garden soil, halo-halong soil na. Kasi, yung dati may lava rocks. Nakatanim to dun sa white na hanging pot, guys. Yun yung lava rocks pa at saka garden soil yung laman nun. So, yan. Pinag-combine ko lang. Tapos, meron akong tira dito na may garden soil tsaka alnus compost. Tapos, nagdagdag lang ako nung dati niyang, yung pinagkuhanan ko nga doon sa white pot. Yan lang, halo-halo lang siya guys. Hindi naman siya maselan para sa akin. Ayan. Sila guys, hawig sila ni Myrenae. Kaso si Myrenae naman is medyo maliit lang yung leaves niya. Ito kasi si mendozae medyo, ayan malaki siya. Chubby-chubby nga tong mendozae ko na to sagana sa sa tubig. So, ito guys, ginugupit ko lang. Halos sagad lang yan guys, ayan Tapos, itutusok ko na dyan. Or ipapatong ko na lang. Ayan. Yan, ipapatong ko siyang ganyan. Tapos, yan na. Magkaka-roots na siya. Hindi ko na muna guys yan didiligan. Siguro for a week. Ayan. Or, pwede 2 weeks. Kasi,
may pinatong akong may pinatong akong mga bagong cuttings. So, papayat to siguro, pero makakasurvive. Tapos, ayan. Lalagyan ko pa yung mga bald spots niyang pot na yan para medyo siksik. Ayan, may bato pa. Tapos, ayan, oh. Ayan. Sige, isisiksik ko lang naman siya guys kasi ano naman yan pag tumubo yan, hahaba din naman yan. Gustong gusto ko talaga yung ganyan, yung siksik sila. Ang cute tignan, yung very lush and clumping. Tapos, gupitin ko na rin to guys kasi, medyo leggy din yung part na yan So, tanggalin ko na. Yan, nakalbo na talaga siyang tuluyan. Tapos, ito pa, ititrim ko pa. Yan. Talagang sagad na sagad ang pagtitrim. Ayan. Tapos, ito pa din. Yun. Basta tanggal lang ako ng tanggal dito guys nang nakikita kong ayan ito nakausli na ganyan na leggy. Ayan, tatanggalin ko na yung mga yan. Daming dahon din na nalaglag dahil sa paggupit ko. Pero okay lang. Ayan Tapos pwede ko na siyang lagyan ng panibagong dito, cutting. So ayan pa. Pwede pang putulin to. Ayan leggy na rin siya. Ayan. Yun nga, ulitin ko guys, hindi naman ako nang hihinayang kahit trailing na siya. Kasi mabilis lang naman sa akin guys. Mabilis ko lang siyang mapropagate. Mabilis ko lang siyang mapanumbalik sa kanyang kagandahan. Mabilis siya mag-roots guys dito kasi mahangin yung area ko. Ayan. Ito guys, parang gusto ko pang gupitin kasi nakalagpas pa siya. Ayan So, may bagong pot na naman ako ng Mendoza. Ayan. Wala ng leggy. At ito naman guys, ayan, ang dami pa dito. So, gugupit-gupitin ko yan guys, katulad yan. Ayan guys, para ipapatong ko na lang sa soil mix. Hanap muna ako ng pot. Ito pwede. Pero pag-isipan ko muna guys, kasi may nakita ako doon isang pot na basket type. Nagupit ko na guys, tignan nyo ayan ang magiging itsura niya, nawala na yung leggy part. Tapos ito naman, nakapag-prepare na ako at nakakita ako ng pot. Yung soil mix na ginamit ko dito guys, pinaghalo-halo ko lang yung mga sobra. Tapos yung previous soil mix nito, dinagdagan ko lang ng garden soil with alnos compost. Yan, ipapatong ko lang to guys, yung mga cuttings. Ayan, papaikot ko lang sila dyan. Tapos yun na yun, hindi ko muna didiligan to guys, siguro mga 1 week. Tapos kapag naka 1 week na, ayan ang gagawin ko, slowly, paunti-unti, didiligan ko na siya. Yan, paikot lang to guys, tong gagawin ko. Tapos pag natapos ko tong isang buong bilog na to, gagawa naman ako ng another bilog para mapuno ko tong pot na to. Yun lang guys. Ay, parang may tapyas. So, kukuha ko yung, ayan. Diba? Ang ganda niya. So, another layer na naman tayo. Ang ganda na niya. Ayun may roots na to guys. So, ayan. So, swerte. Ayan. May roots na siya. So, 1 week nga lang to guys. Ayan siya. Na hindi ko didiligan. Kakaroon na siya ng mga roots niyan. Madali lang tong i-propagate guys si Mendoza, hindi siya maselan para sa akin. Siguro mga 1 to 2 weeks, i-update ko kayo kung ano ng result. Basta sa akin is morning sun, matatamaan na sila talaga ng morning sun. Hindi katulad ni Lovely Rose guys na maselan. Bala ko talaga yun i-propagate si Lovely Rose. February na, yung malamig na season. Ayan guys, nakabuo na tayo ng isang pot. Napaka-cute. Ang ganda-ganda niya guys. Ang dami ko pa rin natira. Makakabuo pa to guys ng isa pang small pot ng Mendoza.
At ito na guys ang result ng aking pagtitrim at pagpapaganda kay Mendoze. Ayan, naka 2 pots pa ako. Ito yung aking propagation na isa through cuttings. At dito siya galing guys sa white hanging pot na yan. So, nakaproduce tayo ng 2 pots. So, i-update ko lang kayo guys after 2 weeks kung ano na ang result dito or kung ano nang ganap sa kanila. So, hanggang dito na muna guys ang aking vlog for today. Thank you for watching. Happy gardening and happy planting sa ating lahat. Till next time. Bye!